Ang aking mga natutunan mula 1 hanggang 10 topic mula sa masining na pagpapahayag. Unang kabanata or kabanata 1, ang retorika. Ang retorika ay sinasaklaw nito ang mabisa at epektibong pagsulat. Ang layunin at kahalagahan ng retorika, ito ay may 6 na bahagi. Nakapaloob rito ang mga sumusunod na edukasyon, relihiyon, politika, legalidad, kultura at sosyolohiya. Ikalawang kabanata, ugnayan ng retorika at gramatika. Ito ang nagbibigay ng halaga at pagkakaroon ng mga sapat na kaalaman sa mga bahagi ng salita, pananalita bilang salik sa sining na pagpapahayag. Ikatatlong kabanata, tayutay. Maraming uri ng tayutay. Isang halimbawa na lang ang pakikipag-ugnayan ng mga salita. Kabanata 4, idioma. Ito ay ang mga matatalinhagang salita sa pagpapahayag ng damdamin. Isang halimbawa ang kahulugan ng salita. Kabanata 5, batayang uri ng diskurso. Ito ay ang pagpalalahad ng damdamin o bagay. Ito rin ay isang uri ng paglalarawan. Ka-6 na banata, pagsasaling wika. May kasaysayan at mga pamantayan sa pagsasaling wika at mayroon itong 4 na antas ng pagsasaling wika. Ito ay antas ng textual, referensyal, kohesibo at pagiging likas na antas. Ika-7 kabanata, ang pagsulat ng komposisyon. Ang mga pagsulat ng komposisyon ay malinis sa anumang pagkakamali, maayos ang pagbuo ng mga ideya at mahusay na nahabi ang mga paksa. Ika-8 kabanata, mapanuri at kritikal sa pagbasa. Sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon, tama at nauunawaan ng mambabasa ang mga teknika at batayang antas ang pagbasa upang maintindihan ng